For today's video, gagawa ako ng comic cake. So, comic cake nga ba yung tawag dyan? Kasi first time ko talagang gagawa ng ganitong cake design para sa aking teacher ng high school. Sobrang rush ng pagkakagawa ko dito kasi kagabi lang to sinabi sa akin ni ma'am. Tapos, i-deliver ko din siya the next day. Kaya lang, ang dami kong commitment talaga ng araw na to. Pero talagang hinabol ko to para kay ma'am. Kasi birthday niya today. Happy birthday, ma'am! So, yung sample kasi na isinend sa akin ni ma'am ay fondant cake. Pero kung pwede daw ay gawing icing na lang. Kaya lang sabi ko, tatry ko lang. Hindi ko masusure na magiging super ganda ng outcome kasi alam ko na nginig-nginig talaga ang cake na to. Nginig-nginig sa kamay. Nung nag-trend yung cake na to, ay hindi ko talaga to na-try kahit isang beses. Kasi nga, iniisip ko, parang hindi ko siya carry. Parang hindi ko siya carry gawin kasi nga nanginginig yung kamay ko. Kung nakikita niyo lang talaga in person yung aking kamay, talagang sobrang pasmado na kakagawa ng cakes. Kaya kapag ma-detailed yung cake, lalo na icing, ay hindi ko talaga ginagawa. Pero syempre, di ba, malakas sa atin to si mami. Kaya talagang ginawa ko yung best ko para sa cake na to kahit na hindi ko talaga masyadong nagustuhan yung naging outcome, guys. Kita niyo naman na pag-struggle ko dito sa cake, sa pagpapakinis ng cake na to. Kasi nagmamadali din ako. Nung una, akala ko madali lang siyang gawin. Pero in reality, inabot din ako ng isang oras. Yung frosting pala na ginamit ko dito is Whip It. Mabuti lang medyo madaling i-handle yung Whip It. Kaya madali lang siyang i-scrape sa ating cake. Nung natapos ko nga tong cake na to, ay medyo disappointed ako sa sarili ko kasi hindi ko masyadong nagustuhan yung naging outcome talaga. Kasi hindi masyadong perfect yung pagkaka-pipe ko dito sa ating cake. Kasi nga, nanginginig talaga yung aking kamay. So, before ko pa lang to ibigay kay ma'am, ay nagsabi na ako na pasensya na ma'am kasi hindi ko talaga masyadong nagamay yung paggawa ng cake na ganito. Pero sa tingin ko, kung ito ay na-fondant ko, ay feeling ko mas magiging maayos. Kaya lang medyo gahol na nga ako sa oras, kaya icing na lang din yung ginawa ko. Lahat naman tayo ay merong first time. At hindi laging perfect kapag first time mong gagawin. There's always a room for improvement. Naniniwala ako sa ganyang kasabihan. Kaya sa susunod na order, mas pagbubutihan ko na talaga. Iba kasi yung saya kapag nasatisfy ka sa sarili mong gawa. Kasi masasabi mo sa sarili mo, ay wow, nagawa ko ba to? Ako ba talaga may gawa nito? So, ganun yung gusto kong feeling. So, almost 9 years kong gumagawa ng cake, ay marami pa wala akong dapat matutunan. Marami pa akong kailangang i-improve sa baking skills ko, sa sarili ko. Minsan kasi nakafocus lang ako sa isang bagay, hindi ko napagtutuunan ng pansin yung ibang bagay, kaya ayun, hindi ko siya masyadong nagagawa ng ayos. So sa paggawa ng cake na to, ang pinaka-struggle para sa akin ay ang paglagay nitong color black. Kung mapapansin nyo, hindi talaga perfect yung pagkaka-pipe ko dito. Kasi this time, yung kamay ko talaga hindi nakikisama kasi sobrang nanginginig talaga. Kaya sa mga tulad kong maker na nagsisimula pa lang, huwag niyong pabayaan yung kamay niyo, huwag kayong tumulad sa akin na sobrang pasmado at nanginginig na talaga. Kasi ika nga nila, kamay ang ating puhunan, kaya dapat hindi natin to pababayaan. So ito na po yung ating finished product. Cute naman daw, sabi ni ma'am, kasi ganyan naman daw talaga yung style niya. So nagustuhan pa rin naman niya kahit di masyadong perfect. So ayan nga yung sabi ni ma'am. Oh. Masaya na rin ako kasi kahit papaano ay nagustuhan naman niya. So yun lang, bye!